Welcome to Kabali TV. Halina't matuto tayo kay Ginoong Katuto. Mula saknong 232 hanggang 256, ang trahedya sa Atenas. Sa mga saknong na ito ng Florante at Laura, mas pinalalim ang paglalahad ni Florante tungkol sa trahedya na kanyang naranasan sa Atenas. Sa panahong ito ng kanyang buhay, siya ay kinilala bilang isang natatanging mag-aral, matalino, masipag, at hinahangaan ng kanyang guro at mga kamag-aral. Dahil sa kanyang kahusayan, nakamit niya ang mataas na parangal at respeto, bagay na lalo pang nagpaangat sa kanya ng pangalan. Gayunpaman, ang kanyang tagumpay ay hindi naging dahilan ng kasiyahan ng lahat, sapagkat may mga ilan, lalo na si Adolfo, na nakaramdam ng matinding inggit at galit sa kanya simula noong dumating siya sa Atenas, bagamat magkababayan silang dalawa. Si Adolfo, na dati ring itinuturing na mahusay, ay unti-unting natabunan ng husay ni Florante. Nakamit ni Florante ang tatlong asignatura: matematika, astrolohiya at filosofiya. Dahil dito, nagbago ang kanyang ugali ni Adolfo. Mula sa pagiging palakaibigan ay naging mapanlinlang at mapaghiganti. Sa kabila ng kabutihang pinakita ni Florante, patuloy na nagkimkim ng galit si Adolfo ng sama ng loob, hanggang sa ito'y naging ganap na puot. Nahubdan ng balat kayo si Adolfo noong nagtanghal ng isang dula si Florante at Adolfo sa Atenas. Dito nagsimulang mabuo ang trahedya, sapagkat ang inggit ay naging ugat ng kanyang masamang balak laban kay Florante. Habang tumatagal, lalong tumitindi ang di pagkakunawaan sa pagitan nilang dalawa. Hindi agad napansin ni Florante ang tunay na hangarin ni Adolfo dahil sa kanyang likas na kabutihan at tiwala sa kapwa. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay at kasikatan, unti-unti na palang binubuo ang kapahamakan na kanyang haharapin. Ang trahedya sa Atenas ay hindi lamang simpleng tunggalian ng dalawang mag-aral, kundi isang malinaw na halimbawa na kung papaanong ang inggit at kasakiman ay kayang sirain ang pagkatao at ugnayan ng tao. Patuloy na nagkimkim ng galit si Adolfo hanggang sa dumating ang pagkakataon na may sakatuparan niya ang kanyang masamang balak. Ipinapakita sa bahagi ito na kahit ang isang taong may mabuting kahangarin at kahanghangang kakayahan ay maaring maging biktima ng kasamaan ng iba. Ang karanasan ni Florante sa Atenas ay nagsilbing mahalagang yugto sa kanyang buhay, isang trahedya nagmulat sa kanya sa realidad ng paglilinlang, inggit at kawalang katarungan sa mundo. Ito rin ay naging pundasyon sa kanyang mga susunod pang pagdurusa na higit pang magpapasubok sa kanyang katatagan at pagkatao.